Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel na The Encourager, na ang pawang layunin ay makapagbigay ng kalakasan na nagmumula sa salita ng Diyos. Ang title ng ating encouragement sa ngayong araw na to ay Magtulungan o Magpalakasan Kayo Araw-araw. Sa English, Encourage One Another Daily. Ang ating scripture ay makikita natin sa Hebrews chapter 3, verses 12 up to 14. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ng Diyos na buhay. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. Madalas nating makita, mabasa, mapakinggan ay mga pawang negatibo lalo na ngayong panahon ng crisis. May mga nagdadalamhati at problemang kinakaharap na lalong nagpapababa ng ating espiritual. Nakakatanggap ba kayo ng kalakasan sa mga taong inyong nakakausap o nakakahalubilo? Nakakapagbigay ba sila ng tulong o kagaanan sa iyong nararamdaman? Sa iyong pagbabasa ng Biblia, ay makikita mo ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ang words of encouragement ay katulad ng hangin sa buhay ng kanyang church. Ito ang patuloy na nagpapatibok ng puso, nagbibigay ng kaliwanagan ng isip, at mga kamay na patuloy na maglilingkod sa Diyos. Dahil ang pagpapalakasan ay importante sa church at hindi ito suggestion ng ating Panginoon, bagkus ito ay malinaw na kanyang iniutos ayon sa 1 Thessalonians 4:18, 1 Thessalonians 5:11 at Hebrews chapter 3 verse 13. Bakit kailangan natin ng pagpapalakasan or encouragement? Pinag-utos ito ng ating Panginoon na tayong lahat ay magpalakasan dahil alam niyang kailangan natin ito. Ayon sa John chapter 16 verse 33, ang mga bagay na ito ay sinilita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Tayong lahat ay nabubuhayan ng loob sa magulong mundo na hinihikayat tayong mamuhay na mawalan ng pag-asa. Ang kasalanan ay patuloy na umaagaw ng ating kagalahan, pinanghihinaan ng loob, kabiguan sa mga pangarap at unti-unting pagdidilim ng ating mga pananaw. Nakasulat na tayo ay daranas ng kapighatian ayon sa 1 Peter 4:12, pag-uusig ayon sa John 15 verse 20, at iba't ibang uri ng kapagsubukan ayon sa James 1 verse 2 up to 3. Kapag walang pagpapalakasan o encouragement sa buhay ng mga mananampalataya, ang pakiramdam ng mga tao ay hindi sila mahal, hindi sila importante, walang silbi, at kinalimutan. Alam ng Diyos na kailangan ng mga anak niya ang patuloy na pagpapaalaala, kaya nga po tayo ay tinawag niya upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa hanggang muling pagbalik ng kanyang anak na si Jesucristo. Ayon sa Hebrews chapter 3 verse 13. Ano ang pagpapalakasan o encouragement? Ang biblical na pagpapalakasan ay hindi patungkol sa pagbibigay ng papuri sa ganda ng damit o maayos na gupit o sa sarap ng inihain na pagkain. Yung ganong klase encouragement ay importante, subalit hindi iyon ang Christian encouragement na malinaw na tinutukoy ng Biblia. Ang pagpapalakasan ay yung pagbabahagi ng pag-asa upang maiangat ang puso ng kapwa patungong Panginoong Diyos. Ayon sa Colossians chapter 4 verse 8. Itinuturo nito ang mga katibayan ng biyaya sa buhay ng iba upang matulungan silang makita na ginagamit sila ng Diyos. Itinuturo nito ang tao sa mga pangako ng ating Diyos na lahat ng kanilang kinakaharap ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Inihayag ng bagong tipan na ang pagpapalakasan ay regular na bahagi ng buhay ng mga
unang mananampalataya ayon sa Acts 13 verse 15, Acts 16 verse 40, at marami pang iba. Sila ay nagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong tumatag ang kanilang pananampalataya ayon sa Acts 14 verse 22. Pag-asa ayon sa Romans 15 verse 4. Pagkakaisa ayon sa Romans 15 verse 5. Kagalakan ayon sa Acts 15:31. Kalakasan ayon sa Acts 15:32. Katyagaan ayon sa Hebrew 10:25. At lalong higit sa lahat ay ang siguradong pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ayon sa 1 Thessalonians 4:18. Ang pagpapalakasan noon at ngayon ay mahalagang paraan upang maipaabot ang biyaya ng Diyos sa bawat isa. Paano ako lalago upang maging encouragement sa iba? Napakaraming paraan, subalit ibabahagi ko lamang mga ibang ideya upang kayo ay makapagsimula. Number 1, manalangin sa Diyos na gawin kang encourager. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng pusong magmahal sa iba, na maging malikhain kung paano mo ito maipapakita sa kapwa. Hilingin mo na hindi ka maging self-centered at magkaroon ka ng pagnanais na mapalakas ang iba. Dahil nalulugod ang Diyos sa ganitong gawain. Tiyak na ang banal na Espiritu ang patuloy na magtuturo sa iyo kung paano ka magiging pagpapala sa iba para sa kanyang kaluwalhatian. Number 2, gayahin mo ang buhay ni Barnabas. Ang pangalang Barnabas ay isang palayaw na ang ibig sabihin ay son of encouragement ayon sa Acts 4 verse 36. Isa siyang tao na laging handa at maaasahan sa paglilingkod sa Diyos. Isa siyang tao na punong-puno ng pananalig at gustong-gusto niyang makatulong sa church. Ipanalangin mo sa Diyos na gawin ang puso mo na katulad ni Barnabas at magkaroon pa ng maraming katulad niya sa inyong church. Number 3, ipanalangin mong ituro sa iyo ng ating Diyos kung sino ang nangangailangan ng encouragement. Isa sa paraan ay ang pagpapanalangin sa mga kapatiran sa inyong church, lalo na yung mga nangangailangan at dumaranas ng mga problema sa buhay. Number 4, gumamit ka ng salita ng Diyos hanggat maaari. Maraming mga pangako ang salita ng Diyos na patuloy na nakakapagbigay ng kalakasan. Sulat mo ang mga ito at iyong patuloy na pagbulay-bulayan at sa oras na kailangan ay iyong maibabahagi ang mga salita ng Diyos sa taong kausap. Number 5, maging encouragement ka rin ni pastor. Kung may nasabi ang iyong pastor na naging kalakasan mo, ito ay sabihin mo sa kanya. Sapagkat isa ito na makakapagbigay na patuloy na kalakasan sa kanya upang lalong ma-inspire siya sa pag-aaral ng salita at paglilingkod sa Diyos. At number 6, maging matalino at marunong. Kung nais mong magbigay ng kalakasan sa opposite sex, ay dapat mo itong ipaalam sa iyong asawa. Kung sakali man na si kapatid na babae ay may asawa na, ipaalam mo rin ito sa iyong asawa at sa kanyang asawa na ikaw ay magbibigay ng payo sa kanya. Huwag mo itong gawin sa private upang ikaw ay hindi matukso at hindi rin siya matukso. Number 7, ipanalangin mo sa Diyos na magkaroon sa inyong church ng kulturang nagpapalakasan. Yes, ipanalangin mo sa Diyos na lahat ng mga kapatid mo sa church na iyong kinaaniban ay makatulong sa pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. At ito ay patuloy na maramdaman upang sa ganon yung mga nabibigatan ay magpatuloy na dumalo sa church. Isa rin itong paraan upang lalong mapapurihan ng Panginoon sapagkat ito ay ang pagpapakita ng mga anak ng Diyos na may pag-ibig sila sa bawat isa. Number 8, panghuli, umpisahan mo na. Sino ba ang nakakapagpalakas sa iyo ngayon? Kanino ka na-bless noong nakaraan at maaari mo siyang mapasalamatan? Anong Bible verse ang iyong maaaring maibahagi? Nawa ay patuloy tayong gamitin ang ating Panginoon upang maging kalakasan ng bawat isa, kahit sa maliit lamang na kaparaanan. Amen. Kung ikaw ay na-bless sa maiksing mensahe na ito, ay mangyaring pindutin ang subscribe button. At upang malaman mo kung may bagong upload, ay pindutin mo na rin yung notification bell upang patuloy kang makapakinig ng mga
ng mga payong makakapagbigay ng kalakasan. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen.